Magandang hapon po muli. Ito si Maluti Kia. Ito po ang aming edition 1 sa aming talakayan Subscribe po kayo at talakayan ng taong bayan. ng taong bayan. No? Ngayon po pag-uusapan natin ang detalye sa tinatawag na Confidential and Intelligence Fund. Pag-uusapan rin po natin ang bank secrecy at pag-uusapan rin po natin ano ang role ng AMLA dito sa mga bagay na ito. At ang pang-apat, anong impact nitong mga pagyanig na nangyayari sa industriya at anong epekto nito sa ekonomiya? Yeah. So, ngayong hapon na ito, kasama po tayo ng kapitagang mga individual sa kanilang larangan at propesyon, no? Unang-una po dito, nandito si Brigadier General Carlos Kita, isa pong retired officer ng AFP. Siya po ay kasama sa PMA class ng Matikas of 1983. Nako, mabigat po ito, hindi lang certificate, no? May master's degree in public administration from Harvard Kennedy School of Government. Ang areas of expertise niya is defense, security, intelligence operations, public policy. Siya po ay Chief of Military Intelligence, Group 17, kung saan nag-lead siya ng counterintelligence operations of AFP. So talagang alam niya ang paggamit ng intelligence fund. Matapos po niyang mag-retire, naging Undersecretary for Administration and Finance and Chief of Staff, nako sir, ng anti-red tape. Nako, talagang sa labanan ng korupsyon, ang professional career ni General Kita, siya talagang nagniningning. Siya po ay EVP for Corporate Services ng BCDA. Ang pangalawa po ay si Mr. Marvy Valeros, high school class ng 1989 sa San Beda. Abay, talagang Bedan. College ng 1993 at meron siyang masteral unit sa DLSU TAF. Bakit po siya importante, si Mr. Marvy? Kasi may 30 years of banking experience, branch manager ng iba't ibang bangko, ng Universal and Commercial and Savings Banks. No? So, yan po ay bumubukod tangi ang Planters Bank, East West, Malulupit ang mga kasama ni Bank at CTBC Bank. Siya po ang ating resource speaker, resource person para sa usapin ng bank secrecy at to a certain degree ang role ng AMLA dyan. Ang pangatlo po ay parati po nyo itong nakikita na nagbibigay ng diskurso sa ekonomiya ang aking isang matalik na kaibigan, si Corazon Pigitote. Ekonomista po siya, CPA, business executive. Kilala po siya sa corporate communications and economic commentary. Investor relations, siya po ang unang executive director sa Bangko Sentral ng Investor Relations Office. Pag nakikita niyo po siya, ang pinag-uusapan ng ekonomiya, pero na pagsama niya sa usapin ng korupsyon at ano ang economic impact ng mga problema sa korupsyon. At ang panghuli po ay si Police Colonel Jonathan Galang, isa rin po retirado, no, na ang current niyang business ay sa Philcore Multi-Energy Corporation at Peak Summit Resources and Development Inc. Dami-dami pala ito, no? So, COO and EVP. Yan po si Colonel John Galang at nandati po siya ay nasa PNP Air Unit, PNP Aviation Security Group, PNP Intelligence Group, and as Chief of Staff of CAMSUR PPO PRO 5. Licensed commercial pilot, hindi ko yun alam for fixed and rotary wing aircraft. Magandang matanong yan, lalo na dun sa aeroplanong ginamit kay PRRD. Pero ano ba yun, fixed or rotary? Masyadong technical, no? So marami po siyang training sa security from the executive course sa National Security to the National CIT Curriculum Development Program to diplomatic security, counter-terrorism, lalo na nandyan ang ASEAN Summit ngayon, no? At may
with cross-border transportation of currency. Pwede ba dito ang Bitcoin and bearer of negotiable instruments? Baka mali-malita rin yung pinag-uusapan dyan sa cross-border, no? So, magandang hapon po ulit. Ang dami ko nang sinabi. Sila po ang ating magiging kasama sa ating first edition ng talakayan na para sa taong bayan. So, simulan po natin yung usapin uli. Paano, dun po sa ating mga kasama sa AFP, mga retired sa AFP at sa PNP, pwede nyo bang sabihin sa taong bayan, ano ang difference ng confidential at ng intelligence sa inyong organisasyon? Well, ang intelligence fund, yan ay term na ginagamit sa armed forces at saka sa PNP. So, Tulungan nun natin itong talakayan na to. Punta ho kayo sa Talakayan ng Bayan, ha? Mag-subscribe ho kayo, suportahan ho natin itong channel na to. Kung ang host dito ay si Prof. Malutikia, nako, malupit ang magiging talakayan dito talaga. intelligence operation, of course, ang pinaggagamitan niya. Yung confidential fund, dahil supposed to be naman, ay wala talagang intelligence fund ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, ay inadapt nila itong confidential fund. So ito, based sa definition ng confidential fund and intelligence fund, ayon na rin dun sa joint memorandum circular ng COA, DND, DILG, GOCC. So dito nakapaloob yung pag-distinguish sa kanila, yung confidential fund para sa mga national government agencies, GOCCs, local government unit. Ang intelligence fund is for the military and the police. Yun po ang pagkakaiba niya. Pareho ba, sir, ang proseso nila ng pagbuo ng iyong plan, pagpondo? Pwede po ba ang isang ahensya na wala namang confidential fund ay mabigyan ng confidential fund ng Pangulo? Ano po yan? Dun sa binanggit ko kanina, yung joint memo circular na in-issue pa yan noong 2015. Actually, nakasaad doon ang mga ahensya, mga units ng governments, including AFP and PNP, kung papaano yung proseso. No? Kailangan unang-una nakapaloob sa pondo nila, yung ating GAA. Nasa line item ng AFP, parang ganun. Pagka meron nun, sa baba, kami kasi sa operational kami. Doon sa taas ang nagpaplano noon, DND, AFP, umaatin yan and major services, umaatin yan sa Congress, dinidepensa nila yon. Pero during the implementation phase, kagaya niyan sa amin, sa MiG-17, no, sa ISAP, pagka gumawa na kami ng plano niyan, meron kami tinatawag na case operation plan, meron ding special intelligence project, no? But kadalasan ang ginagawa niyan is case operation plan ang inaano namin ginagawa. And doon nakasaad kung ano yung target, ano yung mission, ang duration, minsan 3 months to even it may even take years, no? Depende sa So, sir, ibig nyo sabihin, hindi, yung planong yun, hindi overnight. pinaplanong hindi yan So revolving every year. Every year. Kaya nga mamaya siguro matanong din natin sa PNP, police kung para makita nila yung similarity, no? So ko muna kay Colonel Galang, ikaw sa PNP. Actually, ma'am, wala pong pinagkaiba. Similar and almost the same operations din po yan pagdating sa Philippine National Police. Yung pong pangalan lang, sinasabi natin na CIF or Confidential Intelligence Fund, tapos Intelligence Fund for the Uniformed Services. Doon po sa mga government agencies, yun nga po, it's called Confidential Intelligence Funds. Yun lang po yung pinagkaiba. Pero as far as concept, operations, pareho po yan sa AFP. Yan din po yung ginagawa sa PNP. So kayo rin, dyan ba nagagamit yung order of battle? Yes, ma'am. So sa yung- case build-up po kasi, Yun yung case build-up. So pag case build-up, tapos ang final nun, yung order of battle. iba rin 'yon. Pero ang sa intelligence fund more on
pag sinabing case operation plan, nakadefine doon ang kung sino yung dapat i-neutralize. Pwedeng personality, pwedeng group, o pwedeng a certain area, no? So nakadefine yon and may certain period, and dito ginagamit yung kung sino yung mga agents na i-employ mo. Mamaya ipapaliwanag ko siguro yon na para hindi rin siguro along the way. So may mga yan na designated agents, sino yung supervisor ng case officer. Yan sir yung Nakadesignate ginagawa ng intelligence community. Oo, sa community, sa ground. Sa Sa ground. ground na yun kung paano i-implement. Kasi yung kaninang tinanong mo is more on the budgeting, no? Hindi mo pwedeng gumawa ka ng plano pag walang budget. Any agency, talagang ganon, no? Military ka man, police, o ahensya ng gobyerno, hindi ka pwedeng gumawa ng action mo without appropriate budget. So sir, point blank, yung binigay kay BP, may plano yon? I presume na dapat yan kasi yung mga gumagalaw diyan, syempre meron naman naka-assign sa kanilang military and police elements, and doon syempre alam nila yung ginagawa nila. Once na ibinigay sa kanila yon, they are obligated to prepare a plan. Hindi pwedeng gastusin ko na to, bahala ka na dyan. Hindi pwedeng ganon. So yung konsepto na ginastos, binulsa, at linagay sa bangko ng Vice Presidente, pwede ba sa CIF yun? Hindi po pwede dahil doon po kung mababasa anyway, makikita niyo po ito sa Google, i-Google nyo, no? Yung joint memorandum circular ng COA, DILG, GOCC at tsaka ng DND. So doon nakapaloob yun, na number 2015-01, no? Dated January 2015, no? Makikita niyo po doon yung proseso. Kaya imposible na magamit yon at maibulsa. Dahil kahit na confidential po yan, Ino-audit pa rin yan. ino-audit po yan. May audit system po doon. Meron po ang COA. chairperson ng COA, yung tinatawag na Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Audit unit, yeah. So meron doon na kailangan isubmit yan ng ahensya doon sa naka-report, sealed envelope, tapos doon. Pero hindi doon nakasaad kung code ang nakalagay doon, code lang talaga yon. Hindi nire-reveal yon dahil kagaya ng mga pangyayari. Kaya importante, merong code ang operation. Sa operation pa lang, O-plan, minsan ganon. Case operation plan, Nako. Agila, pwedeng ganon. So talagang coded talaga. Coded. Kahit sa PNP, talagang ma'am. lahat ng operation Ginagamit plan. yan, code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga, may pseudonym eh. Oo. Pero ito, more on, important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi, una, for security reason, for safety. Kasi hindi mo pwedeng, ako mismo, nung naging, ako, commander ng MiG-17, meron akong code. Ang code ko, Bravo, no? Code nyo. Oo, ako, Bravo. Kayo mismo, sir. Pero yung pseudonym ko, hindi ko pwedeng sabihin until now, hanggang ngayon. Kasi, Dahil? siyempre, meron akong mga ibang activities na ginamit ko yung pseudonym ko. So, Kahit may ang mga official. covert operation, Oh. lahat naging intelligence chief, may mga code yan. Mga may marinig kayo dyan na iba-ibang pangalan. Sultan, Jasper. Pero ang nakakakilala lang, sir, yung mga katrabaho mo. Katrabaho. Oo. Hindi kahit na i-report yan sa COA, hindi linalagay yun. Sino tong si... At hindi tinatanong ni Hindi Kowa na... tinatanong yun. Oo. Basta na-comply mo yung mga requirements doon, paano ginastos, including mga cash advances, merong requirement yan. Oo. Basahin niyo po yun. Sinabi ko kanina yung Joint Memorandum Circular. Makikita niyo po doon. 33 pages Hindi long. pwedeng ibubulsa lang yung basta-basta. May audit system. Sir, sa pulis,
Ganyan na ganyan din? Yes, ma'am. May alias rin. Meron po. Minsan alphanumerics ang ginagamit namin. Pero compartmentalized nga po yun. Kagaya po, I'm just speaking for myself kasi merong nakaseparate kami na unit nun eh. Kami po nun, we're under Rio 20, Regional Intelligence Office 20. Hindi ko pa sasabihin kung saang unit yun So kahit yung mga ganyan, internally lang kayo-kayo ang nakakaalam. Yes, ma'am. So mahirap na ibuklat mo sa public ang lahat na ito, yung operational, wala pa nga tayo dun sa mga alias-alias, pero yung proseso ng AFP, proseso ng PNP, pagdating sa intelligence, talagang hindi Basta sinasabi. yan. May prinsipyo kaming sinusunod, yung tinatawag na the need to know basis. So doon sa ahensya mismo, halimbawa sa ISAP, hindi lahat doon nakakaalam din nung nung mga Share nyo itong video na to ha kasi magiging napaka-informative sa ating mga kababayan, especially yung dito sa impeachment ni VP Sara, okay? Ano ho ito kasi involved ho dito yung pinag-uusapan nila, confidential fund. Merong Grace Piatos, ito pa lang si Sir, pangalan niya noon Bravo. Bravo, ano ba yun? Yung Bravo biscuit, merong gano'n, di ba? May ano din, di ba? Yan ang problema natin eh. Diba, binabanatan nila si VP Sara kay Mary Grace Piati, hindi Piatos. Piati ho yun. Kaya, ito kasing si Akop eh. Nag-iwan ka pa ng alaala sa amin ngayon. Si Akop nag-SS nung Piatos na yun. Piati ho yun. Si Akop ang nagpangalam. Pulis na, alam ho ba ni Akop yun? Alam ho ba niya yung kung paano gumagana yung intelligence? Anak ng tokwa, ininoko tayo ni Akop. Nagbida-bida siya doon sa Twadcom. Alam niya naman pala kung paano gumagana ang intelligence community. codes na yun. Parang pag mababa ang pay grade mo, hindi ka pwedeng tanong. Need to know eh. Oo. Ay, kahit na hepe, minsan hindi, mas senior, hindi nila pwedeng alamin. Mas alam pa nung sarhento. Ayun yung mga ganon. Sir, punta tayo dito sa impeachment. Bakit ang Kongreso, ang House of Representatives, hindi ba nila naiintindihan yung inyong mga proseso sa intelligence? Bakit pa ilang beses sinasabi na kailangang malaman sino si Grace Piatos? Gusto nilang malaman, pati ba handler, pag reveal mo si Grace Piatos, pati handler, mapapareveal sa kanila? Ayun na nga, yun yung mga ganon. Kasi maaring yung iba doon, alam din nila na may ibang congressman, hindi naman sila mga bobo eh. Yung iba naman, talagang naib, hindi nila alam talaga. No? Pero karamihan sa kanila, alam din nila yon. So yung paghahanap sa PSA ng mga pangalan na ito, Yung paghahanap na yun Optics. propaganda, optics, optics, mahirap nang sabihin, no? Baka sabihin, ini-speculate natin. Pero hindi na dapat yun eh. Tsaka may audit system naman. Unqualified nga yung ng COAS. Wala sir na audit na negative talaga when it comes to confidential and intelligence fund. Usually yan pumapasa. Usually, basta in compliance ka doon sa mga Requirements. And the requirements, kung titignan mo, talagang properly accounted. Yun ang importante rin. Kagaya sa and even hindi confidential fund, kahit ano lang na budget. Pagka ginamit mo yon, kailangan mo ng kung paano mong Liquidation. ma-liquidate. Iba yung na-obligate, iba yung na-liquidate. Yun pa ang problema ng iba eh. Hindi nila nadidistinguish yun. Yun nangyari nung 11 days, yun ang liquidation Process. yun. Kaya siguro mabilis, no? Pero earlier on, dahil nakaprograma na yan, August na-anticipate hiningi. na, naggawa na yun. Na-obligate na. Kumbaga, encumbered na siya, nakatutok na siya, allocated na siya. Isa ko pang tanong, dapat ba cash ang binibigay? Ma'am, yun pagdating po kasi sa ganyang operations, siyempre ang iniiwasan po natin yung tinatawag natin na yung mga document traces, backtracking. So, marami pong transaction on the ground. Usually po, talagang cash basis yan. Para hindi po na-trace yan. Lalo na po security nung mga ating mga informants. So, security nung nagbigay ng cash at security nung tumanggap.
Interesting yan, ha? Hindi ma'am kasi ano yun eh. Kumbaga, siyempre po proteksyonan mo rin yung informant mo eh. Oo. Sa akin nga po yung experience ko when I was once a chief of police dun sa Bicol. I had informants who were former yung tinatawag na RR, mga rebel returnees. So ito pong mga tao na to, siyempre tinutulungan niyo po yan and you cannot give them yung merong documentation kasi makikita at malalaman kung sila tumutulong sa iyo hindi. So mostly po transactions talaga diyan on the ground is talagang cash basis po yan. Okay. Cora, Yes. in the scheme of this confidential intelligence fund, parating pinag-uusapan, parating accountability issue. Anong impact nito sa ekonomiya? Anong impact nito sa transparency? Actually, yun na nga ang problema kasi kung walang accountability, walang kumpiyansa. Diba? So, kaya yung business confidence ngayon, almost zero. It's 0.9% based on the BSP confidence index. So pag ganun, wala tayong asahan na investors na pupunta dito. Okay, kung walang investors, walang trabaho. Ilan ang gumagraduate every year? 800 to 900,000 students graduate every year from college. So kung walang investment, saan sila hanap ng trabaho? Tapos may crisis pa tayo, di ba? So, dun sa crisis na yon, magkakaroon ka ng mass layoff. Kasi sobrang taas ng inflation ngayon. Dahil kung ang langis is a basic commodity, okay? It takes up more than 20% in the inflation basket, including transport. Actually, if you include transport, aabot ng mga 30% ang contribution niya sa Inflationary inflation pressure? basket. Okay. So, tapos idagdag mo yung effect niya sa manufacturing ng food and beverage and everything. Logistics na, no? Oo, tatamaan pa rin yun, di ba? So almost, I would say about 80% of your inflation basket will be affected by this crisis. Okay? So pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, ang gasolina pala, kagaya ngayon, 60 to 120% ang increase ng gasolina at saka diesel, di ba? So papasok yan sa inflation, ang sweldo hindi tumataas. Okay? Yung presyo ng mga, sabi mo ng bilihin sa supermarket, they can only bring it up so much. Kasi nga, yung purchasing power, mababa, tapos tataasan mo pa yung presyo. Ano nang bibili ng household? So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayo mawala ng gasolina. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Okay. Shouldn't we follow what Bangladesh is doing? Just stop, no work, no school, Yeah, so to reserve, ang dami come up nating with the security. mahihirap Oo. Okay, so pag walang trabaho, walang kakainin. Magkaka-anarchy ka. Di ba? O sir, bago mo idugtong yan, hindi ba dapat gamitin si confidential or si intelligence fund dito sa sitwasyon natin? Bakit hindi natin makuha ng tamang-tama? Ano ba talaga ang problema natin at iba ang sinasabi sa labas? Well, dahil nasabi mo yan, yung intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito sa Kasi mga magkakaiba ang mga sinasabi eh. Ayun na nga, ang problema, ang nangyayari is, ang tinututukan nila is yung politika, yung, Oo. like for example, itong impeachment, and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema. Dapat itong intelligence fund ng ating Pangulo na napakalaki, dapat pinagtutuunan ng pansin itong krisis na nangyayari ngayon. Para, Kasi hindi naman natin na foresee itong krisis. So talaga nagkukumahog paghahanap ng line item. Alam mo, Malu,
as early as February, nag-aalarma na ako sa Facebook. Sabi ko, may repatriation plan ba ang gobyerno? In case matuloy yung gera. Wala eh, di ba? Hanggang ngayon lang sila nag-iisip. Kumbaga, delayed reaction. Imbis na maging proactive, Yun. delayed reaction. Ngayon lang sila nag-iisip. Tsaka mahirap yung uplift, ha? Pag hindi na uplift, Walang ngipin yun. Walang ngipin Sayang yun. ma'am yung ano eh. Sayang yung 4 billion intelligence fund. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi meron pong tinatawag, ano po yan eh, merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict Yes. or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators eh, as Ma'am Cecil was saying. May mga ano na eh, may mga lumalabas na indicators eh. Iyan po yung mga tinitignan sa intelligence operation. Tinitignan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan ito? Kasi scenario planning na correct, dapat. ma'am. diba? Oh. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan mo ano tayo ngayon, nakahang tayo ngayon. hindi natin maintindihan kung So, ang question nga doon eh, ginamit ba talaga sa intelligence operations yun, yung pondo na yun? kasi sa Yun ang question noong mark. Mga pinangpulburon lang, pinanchongke. Sabi nga si Jaime Marcos kasi kung ano mga sinasabi sa kapatid niya eh. Baka noong 2025, natatandaan ko, hiningi na niya ang release ng full intelligence fund ng first quarter pa lang, 2025. Hindi ko alam kung paano actually, nangyari. Yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo. Baka lumabas naman. Oo. Alam mo, Malu, ang nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa ng Gera. So bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Oo, Diba? diba? Dapat nakahanda na tayo. Parang yung intelligence natin hindi tama ang paggawa at kahapon nagulat ako sa National Security Council doon sa presentation nila sa Senado at sinasabi nga nila na kailangan mag-convene ang National Security Council. Hindi ba dapat yun? Hindi na kailangan sabihin pero Automatic na yun. automatic Tawag yun. lang ng presidente. Oo. At saka natatandaan ko, hindi ko alam kung kanino kayong presidente naglingkod. Mayroong command center talaga na nakaset up, monitoring all these things. Ngayon, parang, kasi kung paano ginisa si Secretary Garin kahapon sa Senado, kung paano tinanong lahat ng cabinet secretaries na umattend, apparently parang hindi sila nag-uusap. At mali ang sinasabi sa taong bayan. Kaya nga, di ba, nagsabi si si Yusek Claire Castro, hindi niya walang crisis. And then 2 days later, nagkaroon ng Hindi nga 2 days on the same day. Same day pala. Sa umaga, nagsabi siya, walang crisis. Ako Walang naman yung crisis. BFF ko, di kaagad, sumagot ako. Pagdating ng mga 2:00, iba na ang sinasabi. At nautusan na daw ng Pangulo, ganito. So, yun yung Ang gabi, nagkaroon ng EO. di ba? Si So, Apli. coordinated ba sila? Parang hindi, no? Ayun na nga ho mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Dito na ho natatapusin ang napakagandang talakayan na yan. Diyan sa talakayan ng bayan. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kayo lahat.